Isang TNVS driver ay kinasuhan ng NBI ng pagnanakaw at panggagahasa ng isa pong babaeng pasahero at sinampahan ng kasong robbery with rape ng National Bureau of Investigation ang isang Transport Network Vehicle Service driver, TNVS. Yung binubook yan, online, may online app. Rape and robbery ng isang babaeng pasahero. Kinilala ng NBI NCR Director Ferdinand Lavin yung suspect na si Michael Lou D. Reuyan. At naaresto siya noong June 16, a day after yung naganap yung panggagahasa sa bahay po ng kanyang amo dyan sa Cainta, Rizal. Natuntun siya gamit ang booking details. Ang maganda dito, pati she sent her sister yung details nung booking niya. So yung booking details niya mula sa ride-hailing app, pinadala niya dun sa sister niya. So ayon po sa investigasyon, nakuha ng biktima si Reuyan bilang kanyang TNVS driver the day before June 15. At ayon sa biktima, nakatulog siya. Siguro, sobrang pagod. 3 a.m. kasi Habang siya po ay nasa biyahe at nang magising umano siya, nakapangibabaw na sa kanya yung driver. At sa kabutihang palad po, nagawa ng babae na makatakas. Nakuha naman na nitong suspect na si Reuyan, ang bag ng biktima may lamang iPhone 16 at iba pang gamit, pati na yung meron siyang kwintas nagkakahalaga ng 35,000 pesos. At hinihikayat pa ng NBI yung iba pang posibleng na biktima ni Reuyan at ng ibang TNVS driver na takot o nahihiya na lumantad, magsampa po ng kaso, magreklamo kayo. Commuters, safety, and protection. Ano po yung may mga aral tayo dito, hindi po ba, Attorney Albert? Unang-una po, ang magiging reaksyon po namin sa Lawyers for Commuter Safety and Protection sa naging insidente na yan ay maringin namin kinukundina ang ganoong pangyayari. Sapagkat po ang mga public utility vehicles kasama ng ating mga TNVS ay ine-expect natin na tayo ay safe sa ating pagsakay sa kanila. At lahat ng ating mga commuter ay sana ay dapat magkaroon ng confidence na sila ay mahatid sa kanilang patutunguhan ng matiwasay at hindi mabibiktima sa mga krimen. However, ngayon sa lumabas nga na balita sa inisyal na investigasyon ay may ganong pangyayari. So sinampahan na ng NBI ang itong suspect ng robbery with rape. Ito ay napakabigat na kaso at ang pagkakulungan nito ay habang buhay na pagkakakulong. At ito po at naging mabuti din nakatulong na itong pasahero po natin ay nag-book sa pamamagitan ng TNVS application sapagkat ito ang naging susi nga para matrace. So yun po yung mga advantage kapag tayo ay gumamit ng TNVS. Kasi kung meron mang tayong gagawing reklamo, ay madali pong maitrace kung sino po yung driver na involved. Pag habal-habal, hindi. Pero attorney, ito yung katanungan ko, is this an isolated case or marami kayong nakukuhang, wag naman sana rape, pero marami pa rin hubang kaso ng pagnanakaw or yung whether may attempt na mag-rape, or isolated ito? Kasi parang dati madalas natin ito naririnig nung wala pang mga TNVS, itong mga app, lalo na sa mga taxi, di ba? Kasi there's no way, there's no way of tracing kung sinong taxi na yan unless nakuhanan mo yung plate number. So kayo po, bilang kayo po yung abogado, meron ba kayo maraming natatanggap na reklamo laban sa either taxi drivers o mga drivers ng mga TNVS? Sa mga ganitong klaseng pangyayari naman po, kami sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, meron na din kaming nahawakan dati na isang motorcycle rider na isang TNVS din na may reklamo ng kaniyang hinatid na pasahero ng rape. So, pero ito ay hindi naman madalas na mangyayari. So, pwede ito consider as isolated incident pa rin, pero merong mga nangyayari. Kaya nga po ay mariin namin kinukundina ang kapag ganitong may sitwasyon na ganito at ang lahat ng mga biktima ay inaanyahan po namin na kung kayo ay gustong dumulog sa aming tanggapan, kami po ay magbibigay ng libreng legal representation para po sa pag-assist sa inyo sa pag-file ng reklamo upang makamit ang hustisya. Ayan, maganda yan. Free legal aid doon sa mga gusto magreklamo. Baka nag-aalala kayo sa gastusin. Narito po ang Lawyers for Commuters Safety and Protection. Paano ba yun? Meron kayong paano makikipag-ugnayan sa inyo? Message doon sa Facebook account po ninyo via Messenger? Ganun po ba? Sa SOCMED accounts? Opo, meron po kaming Facebook page. Ang pangalan is Lawyers for Commuter Safety and Protection. Kapag po ay mag-message kayo doon, ay masasagot po namin at pwede po tayo doon mag-coordinate po. Let's get together sa Net 25.
Sa Net 25.